Noong Balikatan 2025, may robot truck na na-deploy sa Batanes. Walang driver, walang sundalo sa loob, walang windshield, walang upuan, pero may dalang misil na kayang magdulot ng matinding pinsala sa destroyer ng China mula sa 185 kilometers. At kung kailangan, maaari itong mag-fire at pagkatapos mag-drive ng mag-isa papunta sa susunod nitong hiding spot na maaaring kontrolin mula sa malayong lokasyon. Ito ang NMESIS Anti-Ship Missile System. At ito ang isa sa pinakakinakatakutang armas ng Amerika sa buong Indo-Pacific ngayon. Sa simpleng paliwanag, isipin mo ang isang military truck pero walang driver, walang crew. Yun ang tinatawag na Rogue Fires Vehicle, isang unmanned na bersyon ng Joint Light Tactical Vehicle ng US military. Sa ibabaw nito, may dalawang naval strike missile, dalawang missile na sea skimming, radar evading, at may advanced target recognition capability. Ang buong sistema, ang truck at ang missile, yun ang NMESIS Anti-Ship Missile System. Ginawa ng Oshkosh Defense ang truck. Ginawa ng Raytheon at Kongsberg mula sa Norway ang missile. Na-deploy ito sa Pilipinas noong April 2025. Noong April 26, 2025, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nag-deploy ang US Marines ng NMESIS Anti-Ship Missile System sa Batan Island, Batanes. Pinangalanan ito ng opisyal na pahayag ng US military bilang inaugural deployment ng sistema sa Pilipinas, isang major milestone ng alliance ng US at Pilipinas. Ang mga launcher ay inangat ng US Air Force C-130 aircraft mula sa Lalo sa Cagayan at dinala sa maraming isla sa buong Batanes Island Chain. At hindi pa yon ang katapusan. 2 buwan pagkatapos, bumalik ito para sa Kamandag 9. At as of June 13, 2025, kinumpirma ng Philippine News Agency na nananatili ang NMESIS Anti-Ship Missile System sa Pilipinas para sa patuloy na pagsasanay ng Philippine Marine Corps. Para maintindihan kung bakit kinakatakutan ito ng China, kailangan nating tingnan ang mapa. Ang Batan Island sa Batanes, 190 kilometers lang mula sa Taiwan. At ang Luzon Strait na may lawak na 250 kilometers sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Ito ang pangunahing highway ng Chinese Navy mula sa South China Sea papunta sa malalim na Pacific. Dito, dumadaan ang mga nuclear submarine ng China mula sa kanilang base sa Hainan Island. Dito nagtatransit ang kanilang mga surface group. Ang NMESIS Anti-Ship Missile System ay may range na 185 kilometers. Ibig sabihin, mula sa Batanes, kayang abutin ng NMESIS Anti-Ship Missile System ang malaking bahagi ng Luzon Strait. At kapag maraming launcher ang nakakalat sa iba't ibang isla, overlapping coverage na. Pag-usapan natin ang missile mismo. Ang Naval Strike Missile o NSM ay isang 5th generation anti-ship cruise missile mula sa Norway. Ang design nito, lumipad ito malapit sa ibabaw ng dagat. Sea skimming ang tawag para maiwasan ang radar ng kalaban. Habang papalapit sa target, gumagawa ito ng evasive maneuvers para mahirap pigilan ng defense system ng barko. At ang pinakanakakatakot na feature, may advanced target recognition capability ito sa terminal phase. Ibig sabihin, sa huling bahagi ng flight, kayang i-identify nito ang klase ng barko at piliin ang pinakakritikal na impact point. Ang warhead, 226 kilograms, sapat para magdulot ng matinding pinsala sa isang destroyer ng China. Ngayon, bakit walang driver? Dahil sa gera, ang pinakamapanganib na sandali para sa isang missile crew ay pagkatapos ng launch. Kapag nag-fire ka ng missile,
Alam na ng kalaban kung saan ka nanggaling. Darating ang counterfire. Kaya ang solusyon ng NMESIS, Anti-Ship Missile System, wala ng tao sa truck, mag-fire ang missile, at pagkatapos, ang Rogue Fires vehicle ay mag-drive ng mag-isa papunta sa susunod nitong pre-program na position. Yun ang shoot and scoot. At noong January 2025, nagbigay ang US military ng kontrata sa Forterra para dagdagan pa ang autonomy ng sistema. Full waypoint navigation, self-dispersal kapag may banta at convoy operations, lahat ng walang human driver. Ang Marine na nag-fire, maaari siyang nasa ibang isla, miles away, safe, patuloy na nag-ooperate. Narito ang kalkulasyon na kinakatakutan ng China. Ang isang naval strike missile, roughly $2 million. Ang isang Chinese destroyer, 500 million hanggang $1 billion. Ang isang Chinese aircraft carrier, roughly $3 billion. Isang $2 million missile lang kayang magdulot ng malaking pinsala kahit sa mas malalaking barko. At ang NMESIS, Anti-Ship Missile System, ay maliit, mabilis kumilos at halos hindi mahanap. Walang malaking pasilidad na kailangan. Pwedeng i-airlift ng C-130 papunta sa anumang isla. Pwedeng itago sa mga burol ng Batanes. Yon ang pinakamalaking bangungot ng China. Hindi ang malaking barko na makikita mo, kundi ang maliit na ghost truck na hindi mo makikita na may $2 million missile na kayang sirain ang iyong pinakamahal na assets. Pero ang NMESIS Anti-Ship Missile System ay hindi nag-operate ng nag-iisa. Sa mga ehersisyo sa Batanes, may P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft ng US Navy na nag-scan ng Luzon Strait mula sa itaas. May drones, may satellites, at may Japanese coastal radars na ibinigay sa ating bansa. Isang Marines officer na kasama sa Kamandag 9 ang nagsabi ng direkta, "There's not much that I don't know." Yon ang integrated kill chain. Ang Peace 8 ang mata, ang radar ang tenga, ang NMESIS Anti-Ship Missile System ang kamao. At sa 2030, plano ng US Marine Corps na mag-field ng daan-daang launchers sa buong First Island Chain sa ilalim ng Force Design 2030 program. Hindi lang Batanes, lahat ng choke points, lahat ng islands, isang malaking invisible wall. Noong una, ang Batanes ay isang lugar ng mga magsasaka, mga mangingisda at mga bahay na bato na nakatayo laban sa bagyo. Ngayon, isa na ito sa pinaka-estratehikong lokasyon sa buong Southeast Asia. 190 kilometers mula sa Taiwan, sa gitna ng pinakamahalaga at pinaka-contested na dagat sa mundo. At sa mga burol ng Batanes, sa likod ng mga puno, may robot truck na walang driver. Naghihintay, nakikinig, handa. Hindi kailangan ng tao para mag-fire. Hindi kailangan ng malaking base. Hindi kailangan ng daan-daang sundalo. Kailangan lang ng signal at isang target. Yon ang bagong mukha ng depensa ng Pilipinas. Hindi maingay, hindi nakikita, pero nandoon. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.